Sikalatan natin na makasao ka na. Okay, ang pag-aaralan natin ito. Maganda yung kasali kayo sa mga games na ganyan. Ang pag-aaralan natin itong 3 John verse 2. Sabi niya dito, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Sabi niya, aking minamahal. I wish. Ano na yung Tagalog pa, I wish? Yan. Na sa lahat ng bagay, ikaw ay sumagana. Ganon din ang iyong kalusugan. Tulad ng pagsagana ng iyong buhay. Dito, mga anak, habang kayo ay mga bata pa, yung inyong ginagawa, yung inyong sasalihan, lalo na sa inyong pagsali ngayon sa mga games na ganyan. Alam nyo, sa mga sumasali sa ganyan, malaking karangalan ang ibibigay sa inyo yan at malaking pera yan kapag kayo ay maging successful na manlalaro. Nabalitaan natin yung mga mahusay sa mga games na ganyan, nagkakaroon din sila ng pagkakataon na malibre ang kanilang pag-aaral. Pero karamihan dyan sumasali dahil gusto nila physical fitness lang. Okay naman yan. Dahil sa inyong paggawa ng ganyan, pagsali, napapanatili ninyo ang inyong kalusugan. At ang laro, mahirap na gawain yan. Hindi dahil laro, parang nilalaro lang na. No, ito yung laro, yung sinalihan, lalo na sa pagtakbo na ganyan. No? Sa 100 meters na tatakbuhin mo, kinakailangang orasan mo. Titignan mo yung kung ilang minutes o ilang seconds ang school record. Halimbawa, ang school record sa 100 meters, 13 seconds something, parang ganon. Kailangan ma-meet mo yun. No? Ngunit ang goal mo, hindi upang maabot mo lamang yung ganon, kundi dapat mahigitan mo. Kasi ang pumapasok sa ganyan, may isang mithiin. Hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong school. Ngunit higit sa lahat, sa ating Panginoon. Dahil, kahit ang ating Panginoon, marami siyang manlalaro, maraming manlalaro sa bayan ng Israel. Maraming warrior ang bayan ng Israel. Sila ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos dahil ginagawa nila yon para sa karangalan ng bansa at para sa kapurihan ng Panginoon. So isang bagay lamang isa sa isip nyo, kung gagawin nyo yan, pumasok kayo sa ganyan, isipin lamang ninyo na ialay nyo yan sa Panginoon, ano man ang kahihinatnan, maging loser man kayo o winner, para sa Panginoon yan. Dahil hindi naman lahat ng mga lalaro puro winner, may loser talaga. Kaya ang laro, win or loss, meron talaga yan. Maliban lamang kung halimbawa mag-tie sila, maaaring ganyan. So titingnan mo, tanungin mo sa school nyo, sa coach nyo, kung ilang seconds 100 ba ang tinatakbo mo o 200? Yung tinatakbo ko po last year 400, 800, 150, 150. Tumakbo ka ng 1.5? Ilang minutes yung 1.5? Sa 200, dapat may timer kayo. Dapat itanong mo sa coach mo. Kasi
kailangan ma-monitor mo kung mag-i-increase ka o magde-decrease yung speed mo. Para kailangan mong, limbawa, makita mo na sa ngayon, tumakbo ka 200 meters, and halimbawa, nakuha mo yan ng 25 seconds. Maring i-maintain mo yon or hanggat magagawa mo, mag-increase ka ng konti. Kaya iisipin mo, ano ang gagawin ko para makapag-increase ako? So, iyan ay nasa coach yan. Kasi ang coach, tinitignan niya yung steps mo, bawat steps. Sinasanay ka kasi ng coach. Tinitingnan niya, no, halimbawa, lakihan mo ang step mo, malaki ang hakbang. Tinitingnan niya kung paano mo tatapusin yung layo na yon. Then babaguhin niya, gawin mong mas maliit, pero mas sprint, mas mabilis yung paa. So, nasa sayo mismo ang mag-experiment sa iyong sarili. Dahil ang pagsali sa ganyan, maraming pagsubok sa sarili mo mismo, sinusubok mo. Kaya dapat meron kang stopwatch. Para halimbawa, pag-umpisa ka, kahit ikaw lang mag-isa, dalawa lang kayo ni ate mo, makakita mo. Kung hindi mo kaya yung mabilis na yung mahabang hakbang, gawin mo liitan mo yung hakbang, pero mas mabilis naman. Maraming mga, doon sa, iba, halimbawa, doon sa 100, nangailangan yan ng mahabang hakbang na mabilis. Pero pag habang lumalayo, kinakailangan niya na pag-aralan mo kung mas okay yung habang lumalayo, mas okay yung mag-less ka ng mga ilang inches sa hakbang mo, pero mas mabilis yun. Kahit sa biking, gano'n ang ginagawa namin. Sa bisikleta, kapag nasa low gear kami, mabilis yan, mas mabilis yan, kaya lang mas madali kaming mapagod dahil heavy. Ngayon, pag nag-high kami na pagagaanin namin, magaan yan, pero mas mabilis pa yon. Pero ibig sabihin, mas sprint naman, mabilis naman yung aming pagpadyak. Kaya lang doon sa mabilis na ganon, pang short distance lang naman yun. Dahil rapid kasi yan. So, may pagkakaiba. May pag-aralan mo yon habang nandiyan ka. Kung nasubukan mo nang tumakbo ng 1,500, 1 kilometer and a half yun, siguro, mamimit mo yan ng mga 5 minutes siguro. Yung 1.5 kilometer. Mamit mo yan kasi baguhan. Saan ka na naglaro? Dito lang sa school o Dito po, tas sa San Guillermo. ay pumunta na ka ng San Guillermo? Dapat alamin mo yung record para makita mo kung anong record mo. Sa susunod, tanungin mo doon sa coach mo o doon sa teacher nyo, so kung sino yung nangangasiwa sa inyo doon. Sir, gusto kong malaman ang record ko sa pagtakbo para makita ko, ma-improve ko yung aking skill sa pagtakbo. Kasi hindi ka naman palaging nakikita ng coach mo. Nasa sa'yo yung pagtakbo mo, kung anong schedule mo sa pag-exercise. Yan. So, ang exercise, pag nag-exercise ka sa umaga, uminom ka lang, huwag ka munang kakain. Pero bago ka tumakbo, may warm up na konti. Kasi pag wala kang warm up, mabibigla yung katawan mo, maaaring magkaroon ng sakit sa mga muscle, So kailangan may warm up ng konti. Doon naman sa basketball, ang tagumpay dyan, nasa sa pagkakaisa ninyo sa inyong team. Hindi kasi individual ang laban dyan, kundi ilang sa bawat team, 5? So, alamin mo yung position mo doon sa inyong team para yun ang ma-improve mo. At saka yung pag-dribble mo ng bola,
Yun ang kailangan sanayin mo kung paano mo, halimbawa kung paano mo i-table dito and then ipasa mo dito sa medyo malayo. Marami kasi yan, pero hindi na ako hindi na ako masyadong naglaro na ng basketball noon. Dahil nung naglalaro ako, napilayan ako dito. Minsan na nagsito kong ganun na lumundag ako, sinahod nila ako sa baba. So bumagsak ako, ito yung nauna. Napilayan ako, hindi na ako naglaro. Kasi kung minsan may madiling laro din sa basketball. Kaya hindi rin maiwasan dyan ang body contact.